Andrew, nakita mo na ba yung karatula sa harapan nung mansyon? Binibenta na lang ang lupain nung balikbayan nating kapitbahay ah. Si Ma'am Denise? Oo, nakita ko nga. Mukhang sumuko na siya sa paghahanap ng asawa niyang nawawala ah. Ay, akala ko ba matalino ka pare? Isipin mo nga mabuti. Kung sumuko na sa paghahanap si Ma'am Denise, para saan ang pagbebenta niya ng lupain? Anong purpose? Saan niya gagamitin ang pera? Mayaman naman siya. Tsaka kita mo naman ang itsura niya, di ba? Mukha ba yun na makaka-move on agad sa pagkawala ng asawa? O tapos, ano bang pinupunto mo? Alam mo Steve, mabuti pa, tulungan mo na lang akong isipin kung paano natin masusolusyonan itong 400,000 na kailangan nating bayaran bago pa tayo mahanap ng pinag-utangan natin at mapatay. Ito na nga ang solusyon sa problema natin, Andrew. Balakas ang kutob ko na kaya ay binibenta ni Ma'am Denise ang lupain dahil magbabayad siya ng taong maghahanap sa kanyang asawa. Alam mo na ba ang iniisip ko? Steve, parang hindi ko nagugustuhan ang laman ng isip mo ah. Sinasabi mo bang magpapanggap tayong private investigator? Naranasan niyo ba ang kumapit sa patalim? Isang pangyayari sa buhay niyo na ang gusto niyo lang naman ang umasenso. Pero masyado mapagbiro ang tadhana dahil saka ka naman hinila pababa. Pero nung akala mo puro kamalasan na lamang ang lahat at handa ka nang gumawa ng alam mong labag sa ikabubuti ng iba, saka mo natagpuan ang sarili mo sa tamang landas. Dahil kahit puno ng nakakatakot at kilabot ang mga nangyari, alam mo naman sa sarili mo na sa wakas may nagawa kang tama. Kung nakarelate ka sa ganitong pangyayari sa buhay, i-comment mo naman ang iyong experience sa ating comment section ha. Magandang araw po. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Steve. 35 years old na po ako sa ngayon. Isang business owner at kasosyo ang aking mga kaibigang sina Lori at Andrew. Mga college student pa lamang po kasi kami. Dedikado na kaming tatlo na magkaroon ng negosyo oras na makagraduate kami. Pero bilang mga hindi pa naman bihasa sa mundo ng adulthood, naging padalos-dalos po kami sa mga desisyon. 27 years old pa lamang po kami noon nang tanggapin namin ang alok ng isang kakilala para sa malaking loan na para sa amin noon, isang pagkakataon para masimulan agad ang aming negosyo. Ni hindi man lamang po kami naalarma noon sa laki ng collateral. Mas pinagtuunan po namin ng pansin ang kasabikang matupad ang aming mga pangarap. Pero 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang matapos naming itayo ang aming negosyo. Kitang-kita na agad namin ang pagkalugi nito. Ngunit sa pagpupumilit naming iahon ito, lalo lamang pong lumaki ang aming problema. Pumatong ng pumatong ang collateral ng aming loan hanggang sa mas naging imposible na itong bayaran kumpara sa tuparin ang pangarap namin. Dahil doon, napilitan po kami maging employed, pero hindi yun sapat. Hanggang sa isang araw, sinaktan na kami ng mga kolektor na siyang naging rason ng aming pagtakas. Opo, umalis po kami ng Maynila at bumiyahe patungong probinsya kung saan walang nakakakilala sa amin. Pero pagdating po doon, hindi pa pala tapos ang lahat ng pagdadaanan namin. Dahil nang makakita po ako ng oportunidad para masolusyonan ang aming problema, mas lalo lamang pala kami nadala sa kapahamakan. Excuse me po ma'am. Ma'am Denise, Yes? Steve nga po pala. At ito naman po ang kaibigan ko si Andrew. Mga bagong lipat po kami sa apartment na katabi ng mansyon nyo. Pasensya na mga iho. Wala akong oras ngayon para makipag-usap sa inyo. Marami akong iniisip. Napansin po kasi namin yung mga missing posters. Alam niyo ba kung nasaan ang asawa ko? Hindi po. Pero mga private investigator po kami. At napansin lang po namin ma'am na mukhang sumuko na mga pulis sa paghahanap sa asawa ninyo. So baka po makatulong po kami sa inyo. Mga private investigator kayo? Yes ma'am. Actually nandito po kami sa bahay na ito kasi katatapos lang po ng aming last case. At nandito kami para magbakasyon. Magbakasyon?
Sa dami ng lugar, bakit dito niyo pa napili, iho? Wala naman ibang mapupuntahan dito. Ang ibig po niyang sabihin, dito po natapos ang huli naming kaso. Dahil wala pa naman po kaming case ngayon, kaya nagbakasyon muna bago bumalik sa Maynila. Pero open na open po kaming tumanggap ng case. Pasensya na mga iho. Pero may kinokontak na akong investigator. At saka no offense sa inyo. Pero masyado pa kayong mga bata. Mas kampante ako kung masanay at mas marami na experience ang pagkakatiwalaan ko maghanap sa asawa ko. Excuse me. Alam ko kung ano nangyari sa asawa mo, Ma'am Denise. Alam mo? Shh! Tumingay. Anong ibig mong sabihin? Nawala ang asawa ninyo matapos ang isang aksidente. 1 linggo na ang nakalipas. Paano mo nalaman yan? Wala akong pinagsabihan yan kundi ang mga pulis. Alam niyo po kasi, Ma'am, dedikado po kami sa mga ginagawa namin. Tama po kayo, mga bata pa kami. Pero siguro naman po, alam niyo naman na mas mabilis mag-isip at mas maliksi ang mga kabataan ngayon kumpara sa mga matatanda. Isa pa, hindi po namin unang kaso ito. Kaya hindi po kami baguhan. Pasensya na kayo sa nasabi ko kanina. Ma'am Denise, hindi na po kailangan. Sanay na po kaming makatanggap ng mga ganyang puna sa iba. Huwag po kayo mag-alala. Kung magbago man po ang isip niyo, nasa katabing apartment lang po kami. Magandang araw po, ma'am. Pasensya na sa abala. Steve, paano mo nalaman yung tungkol sa asawa niya? Wala lang yun, no? Nung papunta kasi tayo dito, nakita ko ang aksidente sa boundary. Kulay asul yung kotse na nandoon. Tapos, nung dumaan yung sinasakyan nating bus, nandun yung mga pulis. Ibig sabihin, nung araw na yun din, nangyari ang aksidente. Tignan mo yung missing poster ni Mr. Randy. Pareho nung araw na pumunta tayo sa bayang to. Napansin mo agad yun? Magbasa-basa ka rin kasi. Wala rin naman nangyari. Hindi rin naman naniwala si Ma'am Denise eh. Sandali. Yes, ma'am. Sa loob tayo mag-usap. Pinigil ko noon ang malawak ng isip ko. Pilit kong kinontrol ang sarili ko. Pero hindi ko napigilang tapikin ng mahina ang balikat ni Andrew. Alam kong pareho kami ng iniisip sa mga sandaling yon. Habang sumusunod kami kay Ma'am Denise papasok sa loob ng kanyang mansyon, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Para bang may bigat sa dibdib ko na unti-unting nabawasan. Ramdam ko ang tagumpay nun. Hindi ko man masabi kung bakit pero sigurado ako sa pakiramdam ko. Parang alam kong yun na talagang sagot sa lahat ng problemang matagal namin dinadala. Pinaupo niya agad kami sa mamahaling niyang sofa. Malambot ito, pero hindi doon napunta ang atensyon ko. Hindi ko agad naialis ang tingin ko sa malaking picture frame na nakasabit sa pader. Sa lahat ng frame na naroon, iyon lang ang hindi kasama sa maayos na pagkakalagay. Hindi yun abstract painting tulad ng iba. Hindi rin pantay ang pagkakasabit ito. Para bang minadali o sadyang pinabayaan. Dahil doon, hindi ko napigilang maisip si Lori. Kilala ko siyang sobrang perfectionist. Alam ko hindi niya hahayaang manatiling ganon ang isang bagay, lalo na sa loob ng bahay na ganon kaayos. Heto, uminom muna kayo ng tsaa. Pasensya na kayo. Wala akong ibang maiaalok. Hindi ko lang magawang makalabas para sa ibang bagay bukod sa paghahanap sa asawa ko. Wala pong problema, Ma'am Denise. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung anong detalyadong pangyayari bago mawala si Mr. Randy? Nasa Hong Kong pa ako nung maaksidente siya. Naghahanda na sana ako para sa flight ko pa uwi. Katawagan ko siya noon at susunduin niya sana ako. Pero habang kausap ko siya, nakadinig ako ng malakas na tunog na parang bumangga yung sasakyan niya. Sabi niya, Ma'am, kung hindi po kayo komportable, pwede naman po kayo magpahinga muna. Hindi.
Kailangan kong ituloy ito. Kailangang masabi ko na ito sa inyo para masimulan nyo na ng mas maagap ang pag-iimbestiga. Namatay ang tawag pagkatapos bumangga ang sasakyan ni Randy. Ilang beses ko siyang tinawagan, pero nagre-ring lang naman ang phone niya. Pero makalipas ang ilang minuto, siyang tumawag sa akin. Takot na takot siya noon. Sabi niya, may nasagasaan daw siya. Pero natatakot siyang tingnan kung sino. Sinabi ko sa kanya na tumawag ng pulis. Na huwag siya matakot kasi aksidente naman ang lahat. Pero biglang namatay na lang ulit ang tawag. Pagdating ko dito, wala na siya. Natagpuan ang sasakyan niya sa daan pero wala naman si Randy. Ang nabangga po ba niya? Nalaman niyo kung sino? Hindi rin. Wala rin nakita ang mga pulis. Ang sabi nila na aksidente si Randy. Pero walang bakas na may nasagasaan siya. Ha? Pero sigurado naman po kayo sa narinig niyo, hindi ba? Oo. Siguradong sigurado ako. Malinaw naman ang boses niya. Hinihingal siya noon. Pero malinaw ang pagkakasalita niya. Ano pong lumabas sa investigasyon ng mga polis, Ma'am Denise? Sabi nila, walang sign na may nabangga si Randy. Pero malinaw daw na may isa pang sasakyan ang rumagasa sa kabilang panig ng kalsada. Sasakyan? Oo. Pagkatapos nalaman ko na naglabas ng pera si Randy sa savings namin. Halos sinaid niya lahat. Para saan niya gagamitin ng pera? Hindi ko alam. Pero na-trace sa mga pulis na ipinahasa ni Randy ang pera na yon sa ibang account. Pangalan ng ibang babae. May ibang babae ho ang asawa niyo? Hindi. Hindi ako naniniwala na kaya niya ako lukuhin. Kilala ko siya. Maayos ang samahan namin. Hindi niya magagawa ito sa akin. Bago kayo mag-alala, Ma'am Denise. Sisimulan natin muli ang investigasyon. Salamat. Nga pala, ano ba ang proseso na pag-iimbestiga ninyo? Simple lang po, Ma'am Denise. Kailangan po namin magkaroon ng access sa lahat ng pinuntahan ni Mr. Randy. Walang problema. Sabihin niyo lang sa akin ang kailangan niyo at akong bahala. Salamat po. Paano ang bayad? Kailangan niyo ba ng half payment ngayon din mismo? Patsensya na po, Ma'am Denise. Pero kapag tumabaho po kami, sinisiguro po namin lahat ng katotohanan ay masusuyod namin. Kahit gaano pa kadelikado, hindi po kami umaatras. Kaya, bago po kami tumanggap ng kliyente, kailangan po muna namin ng full payment. Anong full payment? Baliw ka ba? Full payment? Paano ko naman malalaman kung hindi niyo itatakbo ang pera? Ma'am, hindi po kami... Ay, nagbibiro lang po si Steve, Ma'am. Tama na po ang half payment para sa assurance nyo na rin po. Magkano ba ang kailangan niyo? 500 to 200,000, Ma'am. Pero pwede pa natin pag-usapan ito kung sakaling... Sige. 200,000 bilang paunang bayad. Ibibigay ko yan sa inyo ngayon din. At oras na mahanap ninyo ang asawa ko, gagawin ko yung kalahating milyon. Talaga ho? Oo. Pero oras na takasan niyo ako, gagamitin ko ang lahat ng pera ko para ipahanap kayo. Naiintindihan niyo ba? Wala po kayong dapat na ipag-alala, ma'am. Makakaasa po kayo sa amin. Sandali, kukunin ko lang ang cheque ko. Sandali lang po, Ma'am Denise. Ano na naman yan, Steve? Ako nang bahala. Bakit? Ano yon? Pwede ko po bang malaman kung bakit? Sa dami ng mga frame na nakasabit sa mansyon to, naisipan yung maglagay ng frame na hindi tugma sa ibang painting. Pati ba naman yung papakialaman mo? Napansin mo? Base po kasi sa mansyon to. Parang ang nakatira ay kagaya ng kaibigan naming si Tori. Perfectionist. At hindi pwedeng hindi nakaanggulo ang lahat ng gamit sa bahay. Tama kay Steve.
Masyadong perfectionist nga ang asawa ko. Hindi siya napapalagay kung hindi nakaayos ang lahat. Sa totoo lang, ako ay naglagay ng frame na to. Sinubukan ko lang takpan itong sira ng wallpaper sa pader. Ano yun? Parang kalmot ng isang oso? Yan din ang sabi ng mga pulis. Pero dahil wala namang oso dito sa atin, syempre hindi pa nila yan inisip pa. Inisip nila na baka kung ano lang nakasira sa wallpaper ng pader ng mansyon. Mag po kayo mag-alala, Ma'am Denise. Lahat ng anggulo, pag-aaralan namin. Salamat. Sige, iiwan ko muna kayo. Full payment talagang sinabi mo? Napapaliw ka na ba? Ano ka ba? Subok lang naman eh. Kung pumayag siya, di tapos na kaagad ang problema natin. Steve, desperado mo yung tao. Oo. Pero hindi ibig sabihin na mauuto mo si Ma'am Denise. Subok nga lang, di ba? Alam mo, hindi talaga ako mapalagay sa ginagawa nating to. Relax ka lang, Andrew. Ako ang bahala. Ilang minuto lang ang itinagal namin doon bago muling bumaba si Ma'am Denise. Tahimik ang paligid noon, walang nagsasalita. Para bang pati ang hangin ay nakikiramdam kung hanggang saan aabuti ng kalokohang ginagawa namin noon. Kaya habang naghihintay, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang haharapin namin o kung bigla bang magbabago ang isip ni Ma'am Denise. Pero hindi pa man kami nakakapagsalita, ay agad niya nang iniabot sa amin ng tseke. Walang paliwanag o kahit anong dagdag na salita. Dalawang kamay ko naman yung tinanggap na para bang natatakot ako mabitawan kahit saglit at baka magbago pang isip niya at bawiin yung muli. Sa isip ko noon, hindi lang perang hawak ko, kundi ang sagot sa lahat ng problemang ilang buwan na kaming ginigising sa takot. Hindi ko namamalayan na marahan na pala ako natulala noon. Hanggang sa maramdaman ko ang pagsiko ni Andrew sa tagiliran ko, doon lang ako natauhan. Dahil doon, tumayo akong tuwid. Pilit na inayos ang mukha ko at kinontrol ang sarili ko. Kahit sa loob-loob ko nag-uunahan ang ginhawa at ang bigat ng konsensya. Nababaliw na ba kayo? Nawala lang ako ng isang araw. Kung ano ng kalokohan na naman ang ginawa ninyong dalawa. Lori, ano ba kasing ginagagalit mo? Yan na nga Kahit papaano, nasolusyonan na natin ang kalahati ng problema natin. Dapat nga magpasalamat ka pa sa amin, di ba, Andrew? Hindi, Lori. Dinamay lang talaga ako ni Steve eh. Ano? Pagkakatanda ko, mas curious ka pa nga sa mga nangyari kay Sir Randy eh. Nung tinanong natin si Ma'am Denise tungkol sa nangyari, kulang na lang ilista mo. Dahil akala ko naman, siseryosahin mong imbestigahan to. Malay ko bang pangarap mo rin palang maging scammer? Dinamay mo pa ako. Uy, anong scammer? Bibigyan naman talaga natin ng sagot si Ma'am Denise. O sige nga, paano? Itatanong mo pa talaga ha? Malamang, i-confirm lang natin yung mga nakalap ng mga pulis. Para sa uli, makapagbumbuo na si Ma'am Denise. O diba? Nakatulong pa tayo. Aray ko. Yeah. Lori, bakit ka naman nababato? Talagang babatuhin kita sa mga pinaggagawa mo. Steve, hindi ka pa nag-iisip? Delikado na nga ang buhay natin dahil sa pinagkakautangan natin. Pati ba naman dito sa pinagtataguan natin, gusto mong makagawa ng gulo at mapahamak din tayo? Hindi mo ba ako naririnig? Hindi natin lulukoy si Ma'am Denise. Sasabihin lang natin sa kanya ang totoo na nahihirapan siyang tanggapin. Alam na natin yan kapag nalulungkot ang isang tao, hindi ba? Natatanga. Hindi agad matanggap ang katotohanan. Ang kailangan niya ay isa pang katibayan na totoong wala na ang asawa niya at pinagpalit siya sa ibang babae. Steve, pagkatapos ng mga nalaman natin, iniisip mo ba talaga na umalis lang si Sir Randy? Oo. At sigurado ako na set up niya lang yung pagkaka-aksidente niya para isipin ni Ma'am Denise na may masamang nangyari sa kanya.
Pagkatapos niyang tumawag na kunwari may nabangga at tumakbo siya para tumakas, pinatay niya ang tawag at saka naman siya sumakay sa isang kotse para sumama sa kanyang kabit. Dala ang pera nito. Yung kalmot sa dingding ng mansyon. Sige nga. Paano mo yun ipapaliwanag? Ilaan pa ba? Bakit hindi? Sige. Ano gusto mong sabihin ko? Na may pumasok na oso sa mansyon? Kahit na imposible. Tapos kinuha si Sir Randy at hindi sinasadyang nakalmot niya ang pader na yun? Ganun ba? Kayong dalawa ha? Wala akong pakialam sa mga pinagsasasabi ninyo. Puno na ang utak ko sa pag-iisip ng paraan kung paano lulutasin ang problema natin. Kaya nga, Kumahimik ka, Steve! Ayokong marinig ang mga katwiran mo. Hindi natin masusolusyonan ang problema natin ng panibagong problema. Kaya habang maaga pa, ibalik nyo ng pera na yan at humingi kayo ng tawad sa panluloko nyo kay Ma'am Denise. pasensya na Lori. Pero hindi ko magagawa yan. At bakit? Dahil natawagan ko na si Brando. Bukas ng gabi sa bayan. Ihatid natin ang pera. Anak lang! Ay, umalis kayong dalawa sa harapan ko! Umalis kayo! Pwede ba, Lori? Huwag kang masyadong mahatid dyan. Wala nang patas sa mundong to, okay? Anong klaseng katwiran yan, Steve? Matandang tao ang niloko ninyo. Ginamit ninyo yung kalungkutan. Yung pagiging desperado niyang mahanap ang asawa niya. Hindi nyo nga alam kung yun na lang ang natitirang pera niya ngayon eh. Ano naman? Sigurado ako na mas kaya niyang lutasin ang problema sa pera kumpara sa atin, Lori. Bakit mo siya ang iniisip mo? Hindi ka ba natatakot para sa buhay natin? Alam mo na saan man tayo magtago. Pilit at pilit tayong hahanapin ni Brando. At kapag nangyari yun, alam mo hindi tayo pagbibigyan kahit isang segundo. Lori, alam kong mali ang ginawa namin. Pero wala na tayong magagawa. Hindi na natin pwedeng ibalik ang pera. Dahil alam na ni Brando kung nasan tayo. Pwes, kung hindi na may babalik ang pera na yan, siguraduhin ninyong dalawa na gagawin niyo ang trabahong ipinangako niyo kay Ma'am Denise. Hindi natin basta tatakasan lang ito. Naiintindihan niyo ba? Lori naman. Huwag ka nang umangal pa, Steve. Kung ayaw mong ako mismong magbalik ng pera na yan sa mansyon at sama-sama tayong mamatay dito dahil sa katangahan ninyo. Matapos lumabas si Lori, agad namang sumunod si Andrew. Naiwan ako roon na walang nagawa kundi ang inis na kamuti ng ulo. Magulong isip ko at ramdam ko ang bigat ng mga desisyong ginawa ko. Lalo na't ayaw ko rin magalit sa akin si Lori. Alam ko namang mali ang ginawa ko. Hindi ko yun itinatanggi. Pero sa puntong yun, mas nangibabaw ang takot sa akin. Takot na mapatay ng mga tao naghahanap sa aming tatlo. Takot na baka wala na kaming takas. Kaya kahit alam kong mali at kahit alam ko may lolokohin akong tao, pinatulan ko pa rin yun. Alam ko hindi din naman matinong dahilan yun. Kinabukasan ng gabi, ayon sa napag-usapan, magkakasama kaming tatlo na naghatid ng pera sa bayan. Tahimik lang ang biyahe namin noon. Walang gustong magsalita kahit alam naming pare-pareho kaming kinakabahan. Pagdating doon, agad naming ibinigay ang pera kay Brando. Tandang-tanda ko pang itsura naming tatlo. Kitang takot sa mga mukha namin. Kahit pilit namin tinatakpan yun ng seryosong kilos at tahimik na tindig. Walang gustong magpakita ng kahinaan sa sandaling yun. Lalo na noong muli kaming pagbantaan ni Brando na hindi niya pa rin kami tatantanan hanggat hindi namin nababayaran lahat. Pero nang tumalikod na si Brando at tuluyan ang lumayo, halos sabay-sabay kaming napabuntong hininga. Para bang sakalang kami muling nakahinga ng maluwag. Sa pag-uwi namin, hindi na hinayaan ni Lori na masayang ang oras. Kahit gabi na noon at pagod na kami, nagpasya pa rin kaming kumatok sa bahay ni Ma'am Denise. Doon na namin sinimulan ang pagkalap ng iba pang impormasyon at ang unang hakbang ng aming investigasyon. Steve, Andrew, anong ginagawa niyo dito? Magandang gabi, Ma'am Denise. Siya nga pala si Lori.
kasama ho namin siya sa trabahong to. Pasensya na po kung naabala namin kayo ha. Pero pwede po ba uli naming makita ang loob ng mansyon? Gusto lang ho naming masiguro na wala kaming nakaligtaan dito. Sige. Tuloy kayo, pasok. Mag-isa lang ho kayo dito, Ma'am Denise? Oo, Iha. Hindi naman kami nabiyayaan ng anak ni Randy. Kaya solo lang kami sa bahay na ito. Kailan pa ho kayo nagsimula maging OFW, ma'am? 2 dekada na halos ako nagtatrabaho sa Hong Kong. Pero dahil matanda na rin ako ngayon, kaya sana susorpresahin ko si Randy na hindi na ako babalik sa ibang bansa. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat ng makakaya namin para mahanap ang asawa ninyo. Salamat, Lori. Nga pala, baka kailangan niyo makita ang opisina niya. Baka may makakatulong doon. Sige po. Sige, kayo na ang bahala dito. Ikukuha ko muna kayo ng maiinom. Salamat po, Ma'am Denise. Saan ba tayo dapat magsimula? Andrew, subukan mong maghanap ng mga papeles dito. O kahit ano pang makapagbibigay ng clue kung may babae nga ba si Sir Randy o wala. Steve, dun tayo sa sala. Ipakita mo sa akin yung binanggit niyong kalmot sa pader. Seryoso ka? Mukha bang nagbibiro ako? Okay. Sandali. Bakit ako lang dito? At bakit kailangan magkasama pa kayo? Hindi ba pwede si Steve na lang dito at tayo ni Lori na lang magkasama? Andrew, mas may alam ka sa mga dokumento kumpara sa gunggong na ito. Magaling lang naman ito mag-obserba ng paligid dahil chismoso siya. Uy, grabe ka naman, Lori. Lakas maka-detective nga ang talent ko eh. Ay nako, manahimik ka dyan. Tara na, bilis. Oh, eto. At sinong nakapansin ito? Ako. Ikaw ang nakapansin. Pero bakit pinagdududahan mo na wala itong kinalaman sa pagkawala ni Sir Randy? Dahil wala namang punto. Scratch lang naman yan, oh. Steve, kung skirts lang yan, palagay mo, bakit hindi agad inayos ni Sir Randy kung si Ma'am Denise na mismo ang nagkumpirma na may pagka-OC ang asawa niya? Hindi ko alam, Lori. Pwedeng nakalimutan niya. Nakalimutan? Eh, nasa mismong tapat ito ng hagdan, oh! Kahit saan ka pumwesto, kita mo ito. Ano bang naisip mo? Alam mo, ang mga katulad namin ni Sir Randy, hindi namin matitiis ang simpleng ganito. Kahit gaano kami kapagod o kaabala, pilit naming babalikan ang lugar para ayusin ito bago gumawa ng ibang bagay. Kaya kung ako ang nasa posisyon ni Sir Randy, ang makapipigil sa akin na ayusin yan, ay kung hihilahin niyo ako ni Andrew palabas ng mansyon at hindi na ako makakabalik pa. Sinasabi mo may nangyari kay Sir Randy bago pa niya maayos ang pader na to. Ganun nga. O ano naman? Yan ang kailangan natin malaman. Steve, Lori, hetong mainit at tsokolate. Humigop muna kayo. Salamat po, ma'am. Pero may daan po ba sa kusina ninyo palabas ng mansyon? Oo, meron sa kusina. Sige po. May titingnan muna kami doon, ma'am. Sige. Paglabas namin doon, agad kong binuksan ang cellphone at sinindihan ang flashlight. Ang liwanag nitong unang pumutol sa dilim. At sa gitna ng katahimikan, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Tahimik kami naglalakad doon. Tanging tunog lang ng mga yapak namin ang maririnig. Sa kabila nito, hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ko si Lori na nauuna sa akin. Alam ko naman na wala talagang ibang ibig sabihin sa kanya ang pagpili sa akin para samahan siya. Praktikal lang yun. Walang halong emosyon o kahit anong dahilan. Pero kahit ganon, hindi ko mapigilang makaramdam ng tuwa. Maliit na bagay lang siguro yun para sa iba, pero para sa akin, sapat na. Pakiramdam ko noon, kahit paano, nababawasan ang inis niya sa akin. Doon ko rin naisip na ayoko maramdaman ng galit siya sa akin.
tuwing nangyayari yun, parang may bigat na nakadagan sa dibdib ko. Siguro dahil kaibigan ko siya, o baka dahil mas mahalaga siya sa akin kaysa sa inaamin ko noon. Lori, Ano? pasensya na pala sa nagawa ko. Tatakot lang naman ako na baka bigla na lang sumulpot si Labrando dito at patayin tayo. Alam ko naman na tatakot ka, Steve. Pero sana lang sa susunod, huwag kang padalos-dalos. Lalagay na natin ang sarili natin sa sitwasyong ito dahil sa mga desisyon natin na hindi pinag-isipan. Tapos ngayon, inulit mo na naman? Naintindihan ko. Sorry na. Di na maulit, Lori. Talagang hindi na dapat maulit pa ito. Agad akong tumango sa kanya at nang tumalikod na muli siya para magpatuloy sa paglalakad, sumunod naman kaagad ako. Tahimik lang ang paligid at ramdam ko ang bawat hakbang namin sa malambot na lupa ng bakuran yon. Hanggang sa nakarating kami sa labas ng bakuran ng mansyon, nang biglang napansin ni Lori ang bakas ng paa sa tuyong lupa. Tumigil siya saglit at tumingin ng mabuti. Sa lalim ng pagkakahulmo nito sa natuyong puti, para bang napakabigat ng taong umapak doon. Ang bakas na yon ay wala din sapatos o tsinelas sa suot. Bukod doon, nakapagtataka rin kung gaano ito kalaki kumpara sa mga karaniwang paa ng isang tao. Kailan ang huling araw na umulan? Nung gabing dumating tayo dito, umulan nun. Sigurado ka ba na hindi na umulan ulit? Oo, sigurado ako. Bakit? Hindi lulubog ng ganito kalalim ang bakas ng paa kung normal lang ang gabi. Kung sino man ang umapak dito, basa ang lupa noon. Kaya malambot at lumubog ng husto ang paa niya. At kung ang huling beses na umulan ay nung dumating tayo sa bayan na to, ibig sabihin, nangyari ito sakto nung nawala si Sir Randy. Sandali. May mga bakas pa rin dito. Mukhang hindi sino man ang dumaan dito. Pumasok pa sa kagubatan. Tingnan mo itong bakod, Steve. Wasak. Kaya bang gawin ito ng isang tao? Mukhang matibay naman ang kahoy na ginamit sa bakod. Hindi ko alam, Lori. Pero, ang alam ko, wala namang oso dito, no? Sa Pilipinas. Ano yun? May ingay sa gubat. Lori! Steve! Tingnan niyo to! Huwag kang maingay. Sumenya si Lori kay Andrew na dahang-dahang lumapit sa amin. Agad kong kinuha ang putol na kahoy sa tabi ng sirang bakod at nauna sa kanila. Nang sapat na ang layo ko sa kumpol ng damuhan, malakas kong inihampas ang kahoy. Ngunit mabilis na nakalayo ang nilalang na hindi namin alam kung ano dahil sa bilis itong tumakbo. Dagdag pa nito, ang madilim na kagubatan na lalong nagpabulag sa amin. Sandali nagkatinginan kaming tatlo bago tumakbo upang sundan ang nilalang na yun. Ngunit nang makarating kami sa loob ng kagubatan, hindi na namin ito naabutan. Hindi nga man lang namin alam kung saan ito sumuot. Nang huminto kami para huminga, napansin ni Andrew ang isang kubo di kalayuan sa maling pwesto. Nang pasukin namin yun, agad kaming napatakip ng ilaw ng masangsang na amoy ang sumalubong sa amin. Nang tutukan ko yun ng flashlight, agad na tumakbo palabas si Lori para sumuka. Dahil sa loob ng maliit na kubo, may mga patay na hayop. Sa itsura nito, para bang nilapa. Wakwak ang tiyan, walang ulo at wala nang lamang loob. Ngunit bago pa ako makalabas, napansin ko ang cellphone sa gilid ng kubo. Wala namang kakaiba sa cellphone na to eh. Patotoo lang, Steve. Pakiramdam ko tama nga si Ma'am Denise. Walang ibang babae ang asawa niya. Tignan niyo naman. Itong laman ng photo si Sir Randy, puno lang ng picture nilang mag-asawa. Sa contacts. Baka may babae na nakapangalan lang sa lalaki o kahit ano. Wala, 3 lang contact number na nasa phone book dito eh. Kay Ma'am Denise, isa sa abogado nila,
at assistant niya sa trabaho. Baka may nakakaligtaan ka, Andrew. Wala nga eh. Nasubukan ko nang i-trace lahat ng mga numbers dito at walang suspicious sa kanila. This message. Sabi ko wala nga eh. Lahat ng message dito meron pa noong nakarang taon. Hindi nga yata nagbubura ng messages itong si Sir Randy eh. Paano kung may iba pa siyang burner phone? Posible pero duda ako na dahil sa babae talaga ito eh. Paano mo naman nasabi? Nakita ko tong gamot na to sa office ni Sir Randy. Napakarami nito doon. Pangpakalma ito ah. Oo. At lahat ng nakita kong reseta sa kanya, halos 1 buwan pa lang ang nakakalipas. Pero mahigit 10 bote na ng gamot na yan ang nainom niya. Ano? Ba? Adik ba itong si Sir Randy? Hindi. May problema siya. At siguro hindi ito simpleng problema lang na madadala ng isang tableta. Alam niyo, sa totoo lang, kinakabahan ako sa malalaman natin. Alam niyo ba na sa probinsya, hindi nawawala ang mga kwentong kababalaghan. Ay, magtigil ka nga dyan, Andrew. Seryoso ko, Steve. Nung kararating pa lang natin dito, nakakadinig na ako ng mga bulungan tungkol sa mga umuuling aswang daw tuwing gabi. Kailan ka pa naging chismoso? Isipin mo nga yung yabag, yung itsura ng hayop na patay sa kubo, yung kalmot sa pader ng mansyon. Lahat yun. Alam natin konektado kay Sir Randy. Pero ang hirap ipaliwanag kung paano, di ba? Paano kung kaya nahihirapan tayo ay dahil mali ang tinitingnan nating anggulo? So anong gusto mong sabihin? Na kinuha ng aswang si Sir Randy, ganun? Hindi ko naman sinasabi na sigurado ako. Pero mas mabuti kung wag nating baliwalayin itong mga nakikita nating impormasyon. Tama si Andrew. Mas mabuti na rin kung magiging handa tayo sa kahit anong posibleng kahantungan nitong kaso. Seryoso ka, Lori? Oo. At huwag ka nang makipagtalo pa. Noong araw na yon, inis akong napatingin kay Andrew. Palibhasa alam niyang hindi ko kayang kontrahin si Lori. Mayabang na lang siyang tumaas ang 2 kilay sa akin. Pikon. Ibinalik ko na lang ang sarili ko sa ginagawa ko noon. Pagkatapos naming ilang oras sa pagtutulungan para pag-isipan ng kaso, napagpasyahan kong tumayo at huminto sa pagtitig sa mga papeles na nakuha namin mula sa opisina ni Sir Randy. Pumunta ako sa kusina, kumuha ng 2 tasa ng kape at pagbalik ko, napansin ko si Lori. Halata sa mukha niyang pagod. Hinilit niya ang sentido at halatang sumasakit ang ulo sa dami ng iniisip. Samantala si Andrew ay muling nakatutok sa cellphone ni Sir Randy. Naghahanap pa ng posibleng nakaligtaang impormasyon. Nang maupo ako, iniabot ko kay Lori ang isa sa mga tasa ng kape. Bagay naman niyang ikinangiti yon at agad na tinanggap. Sandali ang sa akin, nasaan? Kumuha ka na nga sa'yo. Kahit kailan talaga? Kuha kita ng kape, Andrew. Gusto mo? Talaga? Oo naman. Sandali lang. Ay, hindi na. Ako na lang kukuha, Lori. Maupo ka na lang muna dyan. Ayaw na naman maungusad ang lalaking to eh. Uy, manahimik ka at mag-focus ka sa ginagawa mo. Napipilitan man, ipinagtimpla ko noon ng kape si Andrew. Nang matapos ay agad akong bumalik sa sala at napansin ko ang kunot sa mukha niya. Magtatanong pa lamang sana ako noon nang bigla siyang tumayo. Gulat at hindi makapaniwala ang mukha nito. Pero may halong tuwa sa mga mata. Ibinaba ko naman kaagad ang kape sa lamesa at agad na lumapit dito. Doon nakita ko sa kamay niyang hawak na piraso ng papel na mukhang nakuha niya mula sa hiniwag-iwag na cellphone ni Sir Randy. Hindi ko alam kung anong laman ito. Ramdam ko ang excitement at curiosity sa kanya. Nakita ko na! Ang ano? Tingnan mo. May nakasingit na papel sa likod ng cellphone ni Sir Randy. Patingin nga. Ay, telephone number to ah. Wala bang ganitong contact sa cellphone na yan? Wala. Kung sino man ang may-ari ng number na yan, tinatawagan ni Sir Randy.
hindi gamit ang cellphone na ito. Sandali. Tatawagan ko. Baliw ka ba? Hindi tayo sigurado kung sino yan. Pag-isipan muna natin mabuti ito. Shh, huwag kang maingay. Nagri-ring na. Ay, pasaway talaga. Sandali. Dito sa apartment ang tunog na yun ah. May tumatawag yata sa atin. Sino naman? Ewan. Ay, bahala na. Sasagutin ko to. Hello? Shit! Nang sagutin ni Lori ang tawag, agad kong nadinig ang boses niya sa kabilang linya. Pare-pareho na lamang kaming napanganga ng mga sandaling yun nang mapagtanto namin na ang number na tinatawagan ko ay number mismo ng telepono namin sa apartment. Para hindi makapaniwala ang utak namin sa nangyari. Pagkatapos huminga ng malalim, ibinalik niya ang telepono at pabagsak na napaupo sa sofa. Agad naman akong tumabi sa kanya. Sandaling nag-isip at sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Ilang minuto lang ang lumipas nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas namin, bumungad sa amin si Tatay Kiko, ang landlord ng apartment na tinutuluyan namin noon. Sabay kaming tatlo na naalarma. Halos sabay-sabay na tinabi niya ng mga papel na nakakalat sa sala. Pero talagang sumilip siya ng gusto. Kaya nilapitan ko na siya at hinila palabas ng konti para tuluyan naming maisara ang pinto. Tatay Kiko, anong ginagawa niyo dito? Heto. Nanguha ako ng pananim kong gulay. Bibigyan ko sana kayo kung gusto ninyo. Naku, oo naman po. Hindi po namin tatanggihan yan. Ay siya, heto iha. Sariwang-sariwa yan. Salamat po. Anong ginagawa ninyo pala sa loob? Parang ang dami kong nakikita. Wala po yun. May hinahanap lang po kami. Nga pala, Tatay Kiko, may itatanong po sana kami sa inyo. Ano yon? Natatandaan niyo po ba kung sino yung huling umupa sa apartment na ito bago kami? Ay, abaho naman. Malilimutan ko ba naman si Rita? Sa ilang linggo niyang pamamalagi dito sa barangay namin, sumikat agad ang pangalan niya, lalo na sa mga kalalakihan. Bakit naman po? E paano ba naman? Lahat yata ng mga kalalakihan, may asawa o wala, ay nilandi ng babaeng yon. Ay nako, mabuti na lang rin at hindi siya nagtagal dito. Yun nga lang, mukhang nadadi talaga niya ang asawa ni Ma'am Denise. Ay, napakabait at sipag pa naman ang babae. Tapos pinagpalit lang ng asawa sa ibang babae. Ibig niyo po bang sabihin, ang kabit ni Sir Randy ay si Rita? Ang dating umuupo sa apartment na to? Oo. Kahit naman si Ma'am Denise ay alam yan. Matapos naming makausap si Tatay Kiko, agad kaming tumakbo papunta sa mansyon. Pagdating namin doon, naabutan namin si Ma'am Denise na nakaupo sa sofa, tulala at nakatitig sa kawalan. Para bang wala siya sa sarili. Mugto din ang mga mata nito. May hawak na bote ng alak sa kamay at mabibigat ang bawat pinakakawalang paghinga. Dahil bukas ang pinto at ilang beses na rin kaming tumawag, ngunit hindi niya kami napapansin. Pumasok na kami ng kusa. Tahimik kaming lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalala. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon noon. Para bang isang maling kilos lang namin ay pwedeng magdulot yun ng galit sa babae. Ma'am Denise, bakit hindi niyo sinabi sa amin na alam niyo palang tungkol sa pambababae ni Sir Randy? Dahil hindi naman totoo yun. Hindi ako naniniwala sa mga chismis lang ng ibang tao. Pero marami yung nakakita sa asawa niyo na kasama si Rita. Wala akong pakialam. Hindi ako kayang lukuhin ang asawa ko. Mahal ako ni Randy. Pero paano naman ho namin mahanap ang taong kusang umalis para sa ibang babae? Paano yung tawag niya sa akin, ha?
Paano niyo ipapaliwanag sa akin yun? Ma'am Denise, posible pong set up niya lang ang lahat ng to. Para pag umalis siya, kasama ang kabit niya, eto kayo, inaabala niyo ang sarili niyo sa paniniwalang nawawala lang siya, na may masamang nangyari sa kanya. Hindi niyo ba nakikita na gusto niyang mabaliw kayo sa pag-aalala? Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hindi ako iiwan ng asawa ko para sa ibang babae! Ma'am Denise, Bitawan mo ako! Makinig kayo mabuti sa akin! Kayong tatlo! Imbis na inaak sa inyo ang oras sa paghahanap ng kabit niya, bakit hindi niyo pagtuunan ng pansin kung nasaan ang asawa ko? Ginagawa po namin ang trabaho namin, ma'am. Pero kailangan po nating tingnan ang lahat ng anggulo. Pwes, sa susunod na magpakita kayo sa akin, siguraduhin niyo lang na may dala na kayong balita tungkol sa asawa ko. Bukod sa paulit-ulit na kabit na yan. Gawin niyo yan kung ayaw niyong bawiin ko ang perang ibinigay ko sa inyo na iintindihan ninyo. Opo, ma'am Denise. Mabuti. Ngayon, lumayas kayo sa harapan ko dahil lalo niyo lang sinisira ang araw ko. Layas! Bagsak ang mga balikat naming lumabas noon ng mansyon. Ramdam ko ang galit ni Ma'am Denise, pero mas nangingibabaw sa akin ang awa. Kahit ako noon ay nalilito na rin. Iniisip kong pakiramdam na parang hindi mo na alam kung anong totoo. Kumisaysay pa ba ang mga katotohanan at paniniwala mo? Lalo na nang halos lahat ay nagsasabing may ibang babae nga si Sir Randy. Paglabas namin, napagpasya namin dumiretso muna sa boundary kung saan natagpuan ang bumanggang sasakyan ni Sir Randy. Wala na kami masyadong sinabi sa isa't isa. Gamit ang luma kong sasakyan, bumiyahe kami papunta roon. Tahimik lang ang biyahe at alam kong pare-pareho kaming may mabibigat na iniisip sa mga oras na yon. Hindi naman kalayuan ang lugar, pero dahil alanganin na rin ang oras, hapon na nang makarating kami. Ang boundary ay isang mahabang kalsada na napapaligiran ng gubat. Nung naroon kami, wala kaming matanaw na kahit isang bahay sa paligid. Tahimik ang lugar. Parang bihirang may dumadaan. At wala rin kahit isang poste ng ilaw sa bahaging yun ng kalsada. Tama nga mga pulis. Wala namang sinyalis na may nabangga si Sir Randy dito. Oh. Tama ka. Kung totoong may nabangga siya, sana may bakas man lang dito sa kalsada. Kahit hayop man o tao yun, imposibleng wala. Wala rin namang UP ang una ng sasakyan, kahit konti. Palusong ang kalsada dito, kaya malamang mabilis ang takbo ng sasakyan niya. Umuulan din noon, kaya imposible kang makaiwas kaagad. guys! Hali kayo! Tingnan niyo itong bakas ng gulong dito. Ibang-iba sa gulong ng sasakyan ni Sir Randy. Oo nga no. Tingnan nyo rin to. Para may mga yabag din dito papasok sa gubat. Halika, sundan natin. Agad naming pinasok noon ang gubatan at doon namin muling nakita ang malaking bakas. Hindi na ito nag-iisa. May kasama na rin itong mga bakas ng sapatos sa lupa. Dahil doon, lalo kami nagmadali. Patakbo namin sinuong ang kagubatan sa takot na rin na baka abutin kami tuluyan ng dilim. Ngunit hindi ko makakalimutan ang gulat sa aming mga mukha nang makita namin ang kubo. Malayo pa lang ay sigurado na kami. Yun din ang kubong nakita namin, kung saan nakuha namin ang cellphone ni Sir Randy. Nang mas lumapit pa kami, bigla naming napansin na may kumikilos sa loob. Mabilis kaming naupo at nagtago sa matataas na damo. At mula sa pagitan ng mga ito, nakita namin ang isang nakakakilabot na nilalang na tanaw mula sa bukas sa bintana ng kubo. Sa una, hindi pa naman ito lubusang maaninag ang itsura. Pero nang tuluyan itong lumabas at tumama ang sinag ng papalubog na araw, agad kong tinakluban ang bibig ni Lori na muntik ng mapasigaw sa nakita niya. Dahil ang nasa loob ng kubong yun ay malinaw na hindi tao. Isa itong malaking nilalang, matangkad, payat ang katawan. Maputlang puti ang balat nito. Halos nagliliwanag sa sikat ng araw na para bang may madulas na bagay na bumapalot dito.
Ang ulo nito ay kahawig ng sa tao, ngunit wala itong buhok. Malalaki ang mga mata at ang mga ngipin ay matutulis, parang sa pating. Bago pa kami tuluyang mapansin, agad kong inalalayan si Lori. Sumunod naman si Andrew at dahan-dahan kaming umatras palayo sa kubo. Ngunit hindi namin namalayan na may tumbang puno pala sa likuran namin. Sa isang iglap, sabay-sabay kaming tatlong natumba doon. Nalinti ka na! Takbo! Lori, dito! Kakargayin kita! Anong sinasabi mo dyan? Dito! Lori! Sa akin! Sumampa ka sa likod ko! Anong pinagsasabi nyo? Takbo na, bilis! Isat, pal ka talaga, Steve! Mabilis kaming tumakbo palabas ng kagubatan noon. Pero sa layo ng lalakbayin bago pa namin marating ang kalsada, alam kong maaabutan kami ng halimaw. Nang mapansin ko ang isang malaking puno, agad kong hinila si Lori. Hindi na ako nagpaliwanag. Lumapit si Andrew sa amin at agad kami pumesto para tulungan si Lori makaakyat. Pagkatapos niya, ako naman ang umakyat, saka sumunod si Andrew. Mula roon, kitang-kita namin sa ibaba ang galit na halimaw. Panay ang lingon nito sa paligid para may hinahanap. Halos kalahating oras yata kami nanatili sa puno noon bago kami bumaba ng puno. Nang makasiguro kaming wala na ito, dali-dali kaming bumaba at muling nagtakbuhan palabas ng kagubatan. Pagkakita namin sa nakaparadang sasakyan sa tabi ng kalsada, agad kami sumakay at pinaharurot yun pabalik ng apartment. Ngunit hindi pa man kami nakakabawi sa takot at hingal. Hinarang kami ng isang lalaki. Walang sabi-sabi, pumasok siya sa loob ng apartment namin at hindi na kami nakaangal pa ng isarado nitong pinto at saka takot na humarap sa amin. Agad naman ako naging alerto noon. Hinila ko si Lori at itinago sa likuran ko, habang si Andrew naman ay mabilis na kinuha ang kalapit na bangko at inihanda yon bilang depensa. Sino ka? Lumabas ka ngayon din sa apartment namin kung ayaw mong gulpin kita nitong hawak kong bangko. Wala ako masamang intensyon. Kailangan ko lang ng tulong ninyo. Ako si John. Kapitbahay ninyo ako. Inuupahan ko yung kabilang apartment ni Tatay Kiko. Tulong? Sandali! Uminom na kayong dalawa? Anong nangyari? Bakit kailangan mo ng tulong namin? Nadinig ko kayo ng isang araw. Tinutulungan ninyo si Ma'am Denise na mahanap ang asawa niya. At iniisip niyo rin na sumama ito kay Rita, hindi ba? Ano naman yun? Hindi totoong chismis ng tao sa lugar na to. Walang nilalandi si Rita. Hindi sila magkarelasyon ni Sir Randy. Kilala ko siya. Dahil kapatid ko siya sa ama. At isa siyang albularyo. Noong dumating siya dito sa probinsya, magbabakasyon lang talaga sana siya. Pero doon nagsimula ang pag-atake ng aswang. Aswang? Sandali. Yung aswang na sinasabi mo, anong itsura nito? Malaki. Maputla ang balat. Matangkad. Payat. Malalaki ang mata. Matutulis ang mga ngipin at kuko. Wala rin siyang buhok. Basta, gabi-gabi, nabibiktima siya ng mga taga rito. Kinakain niya, ganun ba? Bakit hindi ito nireport sa polis? Hindi. Hindi niya kinakain. Sinasaktan lang niya. At si Rita, siya ang lihim na nanggagamot sa mga biktima nito. Pero noong gabing nawala si Sir Randy, nabinig ko silang nag-uusap na balak na nilang huliin ang aswang. Pagkatapos, kinabukasan, doon nga nabalita na nawala na silang pareho. Bakit mo ito sinasabi sa amin ngayong June? Dahil dito na ako lumaki. Noong bata pa ako, may mga kwento na kapag ang isang aswang ay malapit ng mamatay, pumupunta daw ito sa isang lugar. Hindi para mambiktima, kundi para humanap ng kanyang tagapagmana. Isang taong pwede niyang pagsalima ng kanyang pagiging aswang. At sa palagay ko, yan ang nangyayari ngayon dito. Malakas ang kutob ko na kinuha ng aswang na yun si Sir Randy at Rita. Okay. Kung totoo man yan o hindi, Kuya Jun. Salamat sa impormasyon, ha? Pero kailangan mo nang umalis.
Pero, handa akong tumulong sa inyo. Kuya Jun, hindi pwede. Pwede kang mapahamak dito. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa apartment mo at magpahinga ka. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa lugar na ito. Anak doon! Steve! Lori, bilis! Si Ma'am Denise yata yung sumisigaw! Mabilis kaming tumakbong tatlo papunta sa mansyon kung saan nagmumulang malalakas na sigaw ni Ma'am Denise noon. Pagdating namin sa harap ng mansyon, agad kong sinubukan buksan ang pinto pero nakalak ito. Ramdam kong pagkataranta naming tatlo, lalo na't malinaw naming naririnig ang malakas na pag-iyak ni Ma'am Denise sa loob. Dahil hindi talaga namin mabuksan ang pinto, kumuha ako ng malaking bato sa isang tabi at malakas na ipinukpok sa doorknob. Nang masira yon, agad na bumungad sa amin ang umiiyak na ginang. Nakahiga siya sa sahig. Nakataas ang dalawang kamay para bang humihingi ng tulong. Nang tumakbo kami palapit sa kanya, biglang lumabas mula sa kusina ang halimaw na nakita namin noon sa gubat. Malakas itong umuwol at hinila ang paa ni Ma'am Denise bago siya mabilis na kilalagkad palabas ng mansyon patungo sa gubat. Hindi na kami nagdalawang isip pang sumunod. Marahil dala na rin ang adrenaline noon. Kahit alam namin delikado, hindi na namin napigilan ang sarili. Ngunit nang makarating kami sa harap ng maliit na kubo, wala na kami nakita. Wala ang halimaw. Wala rin kahit anong bakas kung saan ito nagtungo. Siguro, kailangan talaga nating ipaubaya na ito sa mga pulis. Ang tanong, magagawa kayo nating mapaniwala sila? Tulungan ninyo ako. Parang may tao sa loob ng kubo. Sandali, Lori. Dito ka lang. Ako na ang lalapit. Anong ikaw? Ako na. Di hamak naman na mas malakas ako sa'yo. Talaga, ha? Lagi kang nauhuling tumakbo. Tapos ikaw pa ang mas malakas? Kayong dalawa, ano bang problema ninyo at hindi kayo matigil sa pagpapagalingan ninyo, ha? Seryoso, ano bang meron na hindi nyo sinasabi sa akin? Ano kasi? Alam nyo, huwag nyo na palang sabihin. Naririndi na ako sa paulit-ulit na katwiran ninyo. At saka isa pa, kung ano man yan, pwede ba? I-timing nyo naman sa hindi ganitong sitwasyon. Tabi nga! Ay, napaka-epan mo kasi, Andrew, no? At ako pa talaga ngayon? Sino bang laging sumisingit kapag nilalapitan ako ni Lori, ha? Oh, kailan ka nilapitan? Ano? Hindi mo alam? Nung... Sir Andy? Tulungan ninyo ako. Napahinto kaming tatlo nang makita namin sa loob ng kubo ang naghihingalong si Sir Randy. Sugatan siya, pero hindi naman ganun kalala. Karamihan ay mukhang mga gasgas lamang. Gayunman, bakas pa rin ang panghihina sa katawan niya. Lumapit kami ni Andrew para tulungan ang matandang lalaki. Inalalayan namin siya sa magkabilang braso at inakay palabas ng madilim na gubat. Habang si Lori naman ang nasa unahan, may hawak na flashlight at tahimik na nakikiramdam sa paligid. Pero sa puntong yun, hindi na ang aswang ang nasa isip ko. Ang mas bumabagabag sa akin ay ang katotohanan kung kailan nahanap na namin si Sir Randy, si Ma'am Denise naman ang nasa panganib ang buhay. Dito. Ibaba niyo ako dito. Dito sa sofay. At Lori pong pangalan ko. Sila naman po sina Steve at Andrew. Lori, pasuyo ako ng first aid kit na nasa aparador sa kusina. Opo, Naghihina ang abuto ko. Ikukuha ko muna kayo ng tubig. Salamat, Tio. Nang maiwan kaming dalawa noon sa sala, mariin akong napalunok para ayusin ang sarili ko. Sunod-sunod ang mga tanong na pumasok sa isip ko at pilit kong iniisip kung alin ang dapat kong unahin. Hindi naman ako sanay sa mga drama, kaya kung maaari, si Lori o si Andrew na lang sanang humawak ng ganong klaseng sitwasyon. Pero dahil pareho silang may inaasikaso at ako ang naiwan kasama si Sir Randy,
Alam kong wala na akong oras para mag-atubili. Hindi ko pwedeng sayangin ang bawat minutong lumilipas, lalo na't may isa pang buhay na nakasalalay noon. Habang pinagmamasdan ko si Sir Randy, napansin kong kahit halatang nangihina ang katawan niya, kakaiba pa rin ang tingin sa mga mata niya. Blanco, parang hindi ganun katensyonado sa nangyayari. Hindi ko naman niya masyadong pinansin sa una dahil mas pinili kong ituon ang sarili ko sa kung anong dapat kong gawin. Kaya naman, huminga ako ng malalim at doon ko sinimulan ang pagtatanong. Sir Randy, ano ang nangyari sa inyo? Isang linggo na ho kayong hinahanap ni Ma'am Denise. Mas mabuti nang sa mga pulis ko ipaalam ang nangyari. Mas mabuti nang nag-iingat. Lalo na't madalas ay hindi pinaniniwalaan ng mga kabataang tulad ninyo ang mga naranasan ko. Ito na hong tubig. Akin na rin ho ang binti nyo. Gagamutin ko po kayo, sir. Salamat. Sir Randy, baka private investigator ho kami ng asawa ninyo. Hindi ho kami basta mga kabataan lang. At kahit anong klaseng karanasan pa yan, basta totoo, maniniwala ho kami. Hindi nyo ho kailangan problemahin yun. Totoo po, Sir Randy. Kung hindi niyo ho natatanong, may mga kakaibang nakita at naranasan na rin kami sa lugar na to. Mula nang simulan namin kayong hanapin. Pagtiwala ho kayo sa amin, Sir Randy. Nandito ho kami para tumulong. Si Rita, ang kapitbahay ko. Isa siyang albularyo. Nakipagkasundo ako sa kanya na hulihin ang aswang na patagong umuwi sa lugar nito para humanap ng pagsasalina ng kanyang pagiging aswang. Pero noong gabing mahuhuli na sana namin ito, nabulilyaso ang lahat ng aming plano. Umatake ang aswang at kinuha kaming pareho. Asa na po si Rita, Sir Randy? Wala na siya. Matapos niya kaming dalhin sa isang walang lamang balon, kinain niya agad si Rita. Paano po kayo nakatakas? Inakyat ko ang balon. Gumawa ako ng paraan para makatakas habang wala siya. Sir Randy, mabuti at nakaligtas kayo pero may masama ho kaming balita. Ano? Si Ma'am Denise ho, kinuha ho siya ng aswang nang kumuha sa inyo. Ano? Paano? Anong ibig ninyong sabihin? Nahuli na ho kami kanina, Sir Randy. Nung nakapasok kami sa mansyon na ito, naitakbo na siya ng aswang papunta sa gubat. At yun po ang dahilan kung bakit napadbad kami sa kubong pinagtataguan ninyo. Diyos ko. Sigurado kung dinala niya si Denise sa balon, kailangan nating iligtas siya. Oh, pero binayaran ho kami ni Ma'am Denise para hanapin kayo. Mas mabuti ho sana sa mga pulis na kayo lumapit. Sa palagay mo ba, maniniwala sila? Bakit naman po hindi? May mga pruweba naman po tayo na may aswang talaga dito. Hindi ninyo naiintindihan. Hindi sila naniniwala sa mga aswang. Pilit lamang nilang dadalhin ito sa pangkaraniwang paliwanag. Pero paano po natin haharapin ang isang aswang, Sir Randy? May mga armas ako sa basement. Ho! Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo akong iligtas ang asawa ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, dodoblehin ko ang bayad sa inyo ni Denise. Tungkol ho pala dyan, Sir Randy. Bakit ho kayo naglabas ng malaking halaga ng pera para ibigay kay Rita? Sandali. Malaman ba ng Denise yan? Opo. At yan ang naging basihan ng mga pulis para isipin na set up ninyo ang aksidente. Para umalis kayo kasama si Rita at ang pera. Sandali. Sinasabi mo bang kabit ko si Rita? Yan ho ang lumalabas sa investigasyon ng mga pulis eh. Ano? Hindi ko magagawa yan sa asawa ko.
Noong gabing nagdesisyon kaming hulihin ang aswang, tumawag si Rita ng mga kilala niyang manunugis para tumulong sa amin. Para sa kanila ang perang yun. Ibinayad ko sa kanila. Pero noong umatake ang aswang, wala ring nagawa ang mga manunugis. Paano kayo na aksidente, Sir Randy? Inahamol ko noon ang mga biniyaran kong manunugis. Nang makaharap nila ang aswang, tinakbuhan nila ako, imbis na tumulong. Pero may nasagasaan ako noon. Hindi ko alam kung ano. Umuulan at madilim ang kalsada. Pero alam kong may natamaan ako. Nung lumabas ako ng sasakyan, doon ko nakita ang aswang at dinala niya na ako sa balon. Pagdating ko doon, wala ni si Rita. Malamang siya ang una niyang inatake dahil nasa mansyon siya noon at naghihintay sa akin. Sir Randy, pwede po ba naming malaman kung bakit bigla niyong gustong hulihin ang aswang na ito? Dahil ramdam kong minamanmanan ako ng aswang na yon. May pakiramdam akong ako ang napili niyang pagsalina ng pagiging aswang. Kaya ho ba marami kayong mga gamot sa office nyo? Oo. Akala ko'y nababaliw lamang ako. Nagawa-gawa ko lang ang mga nararamdaman ko. Pero kahit gaano karami pang gamot ang inumin ko, hindi siya nawawala. Gabi-gabi, nagigising akong ramdam ko ang anino niya. Kung ganon, baka gusto niya kayong bumalik sa kanya, Sir Randy. Kaya kinuha niya ang asawa ninyo. Hindi ba dapat na huwag na siyang bumalik doon? Maliwanag na bitag ito ng aswang na yun. Hindi. Babalik ako doon para iligtas ang asawa ko. Huwag kayong mag-alala. Sa tagal kong kasama siya doon, alam ko na ang kahinaan niya. Ano po? Apoy. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon. Nandun man ang takot, kailangan pa rin namin tapusin ang sinimula namin. Para na rin makuha ang perang pupuno sa pagkakautang namin kay Brando. Isa pa, sa harap mismo namin kinuha si Ma'am Denise, pero hindi man lang namin siya nagawang tulungan noon. Kaya alam kong sa loob naming tatlo, may halo ring lungkot at pagsisisi. Pagbaba namin sa basement, hindi ko napigilang mamangha sa dami ng mga lumang baril. Karamihan sa mga yon ay ginagamit ng mga hunter kapag nanguhuli ng hayop. At naalala ko pang minsan ko nang nakita ang ganong klase ng baril sa lolo ko. Bukod doon, nagkanda rin kami ng isang galon ng gas, mahabang lubid at mga flashlight. Naghanda ng lahat, agad kami lumabas ng mansyon, dumaan sa likod at pumasok sa gubat. Nang malampasan namin ang kubo, mukhang wala pa rin nagbago mula nang iwan namin yon. Kaya naisip namin hindi pa bumabalik ang aswang. Malaki rin ang posibilidad na kung nasaan si Ma'am Denise, siguradong naroon din yun. Pagdating namin sa mas malayong panig ng kagubatan, kung saan may isang malaking abandonadong mansyon, tahimik ang paligid at sa gilid dito, matatagpuan ang isang malaking balon. Sandali. Makiramdam muna kayo. Hindi natin alam kung inaabangan lang ba talaga tayo ng aswang na yun. Baka nagtatago lang siya sa paligid. Ako nang unang lalapit sa balon. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba naririnig si Steve? Paano kung nakatago lang ang aswang na yun? Anong gusto mong gawin natin? Maghintay na lang dito? Mawalan na muna ako. Sumunod kayo kapag walang lumabas na aswang. Andrew, huwag kang pabibo dyan. Ang mabuti pa, ako na ang unang lalapit kung hindi ka rin naman makapaghintay. Isa ka pa naman. Ako na ang unang lalapit. Dito lang kayo. Antayin niyo kung kailan ko sasabihin na pwede na kayong lumapit. Pero, Hayaan mo na siya, Lori. Tahimik namin hinintay noon ang hudyat ni Sir Randy. Ngunit kahit nakatago kami sa damuhan, alerto pa rin ako.
Mahigpit ang hawak ko sa baril habang inililibot ang paningin sa paligid. Nang makalapit na si Sir Randy sa balon, sumenya siya na sumunod kami. Sama-sama kaming lumabas sa pinagtataguan namin. Pagdating doon, agad kong inihanda ang lubid at itinali sa isang puno na hindi kalayuan. Pagkatapos, ibinagsak ko ang dulo nito sa loob ng balon. Gaya ng napag-usapan, naiiwan si Lori at si Sir Randy sa taas, habang kami ni Andrew ang bumaba sa balon para kunin si Ma'am Denise. Nang lumapat ang mga paa namin sa lupa, sandali pa ako napamura ng mapasaktong paa ko sa isang maliit na sanong ng tubig. Pero agad ko rin yung binaliwala nang marinig ko ang mahihinang halinghing ni Ma'am Denise mula sa isang sulok ng balon. Ma'am Denise, si Steve po ito. Steve, Huwag na po kayo mag-alala. Ligtas na po kayo. Kaya niyo po bang tumayo? kaya ko naman, iho. Sige po, kailangan na natin kumilos ngayon din habang wala pa yung halimaw. Aalalahan ko na po kayo. Dahan-dahan lang. Hindi ko yata kaya. Mahina ang katawan ko. May sugat ako sa binti. Oh shit, malalim nga to, Andrew. Kumapit po kayo sa akin, Ma'am Denise. Sabay po tayong aakyat. Nasa taas po si Lori. May dala siyang first aid para sa inyo. Sige po, ma'am. Kumapit lang po kayo ng mahigpit. Kaya niyo po ito. Oras na matapos po natin to, makakasama niyo na po ang asawa niyo. Mukhang tama nga po kayo. Hindi kayo kayang lukuhin ni Sir Randy. Anong ibig mong sabihin? Nahanap na po namin si Sir Randy. Boy po siya at nasa taas na po siya. Naghihintay sa inyo. Hindi. Lori! Lori! Bitawan mo ko! Steve! Andrew! Lori! Sir Randy! Lori, anong nangyayari dyan? Shit! Andrew, bilis! Alalahin mo si Ma'am Denise, aakyat na tayo! Ma'am, tara na po. Hindi. Mali kayo. Si Randy, hindi na siya ang asawa ko. Ano hong ibig niyo sabihin, Ma'am Denise? Isa na siyang aswang, Steve. Ano? Shit. Si Lori, anak ng Steve! Pinutol ang tali! Ha? Inis akong napasabunot noon sa ulo ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong unahin isipin. Si Lori ba? Kung paano kami makakalabas ng balon na yon? O si Ma'am Denise na muling naupo sa isang sulok? Umiiyak at yakap ang sarili niya mga binti. Si Andrew naman ay agad hinugot ang sinturon niya at sinubukang umakyat sa mga nakausling bato sa pader ng balon. Pero habang pinagmamasdan ko yon, alam kong imposible ang ginagawa niya. Sa sobrang inis, hindi ko napigilang mapasuntok sa pader sa tabi ko. Mas lalo ako nagalit sa sarili ko dahil hindi man lang namin napagsuspektyahan si Kuya Randy. Kahit mahigit 2 oras din namin siya nakasama noon. Nang tumama ang kamao ko sa lupa, sandali itong lumubog at may lumabas na mahinang daloy ng tubig. Kunot noo, ibinalik ko ang paningin sa paligid. Pinagmasdan ko yun ng mabuti at saka ko lang napagtanto ang malaking bilog na bato na nakadikit o tila nakabara sa mismong pader ng balon. Sa bahaging yun, malambot ang lupa at unti-unting umaagos ang tubig. Andrew, tignan mo to. Basa ang lupa at may tumatagas na tubig. May napansin ka bang ilog kanina? Wala naman, bakit? Alam mo ba na may mga balon na itinayo sa ibabaw ng natural na lagusan ng tubig? O tapos, Kung hindi ako nagkakamali, ganito ang balon na ito. Kaya may tumatagas na tubig dahil hinarangan mula sa ilalim ang daloy ng tubig ilog na pumapasok sana sa balon. Ginagawa yan dahil delikado ito tuwing bumabagyo at tumataas ang tubig. Parang nagkaintindihan agad ang isip namin ni Andrew noon. Inalalayan namin si Ma'am Denise at pumwesto kami sa magkabilang panig ng balon. Inihanda namin ang mga baril at sa bilang ko ng 3, sabay namin pinaputok yun ng ilang ulit hanggang sa tuluyang gumuho ang mga bato at lupang nakabara sa balon. Bigla na lang rumagasa ang tubig.
Agad namin hinawakan sa magkabilang balikat si Ma'am Denise at inihanda ang mga sarili sa lakas ng impact. Nang tumama ang tubig sa amin, mabilis itong umangat at sinikap namin ni Andrew na buhatin at dalhin si Ma'am Denise hanggang sa itaas. Nang tuluyan kami makaalis sa balon, habol namin ang hininga. Habang inaasikaso ni Andrew si Ma'am Denise, mariin naman ako napalunok nang mapansin ko ang bakas ng dugo sa lupa. Sa kabilang banda ng balon, naroon din ang mga armas na dala ni Sir Randy at Lori, pati ang isang galon ng gas. Kailangan nating sundan kung saan dinala ni Sir Randy si Lori. Sandali, Steve. Kailangan natin pag-isipan mabuti muna ito. Ano? Wala na tayong oras para dyan. Steve, Tara na! kailangan nating malaman kung anong kailangan ni Sir Randy kay Lori. Bakit kailangan niyang kunin ito? Tinatanong pa ba yan? Malamang papatayin niya yung kaibigan natin. Pero bakit hindi niya sinaktan si Ma'am Denise? Kung gutom lang pala ang problema niya, bakit dinala pa niya tayo dito? Steve, bakit ipapahamak niyang sarili niya para sabihin sa atin ang kahinaan ng isang aswang? Hindi ko alam, Andrew. Pero ang sigurado ako, oras na patagalin pa natin to, mapapahamak ang kaibigan natin. Kaya mas mabuti pa, ihatid mo na si Ma'am Denise doon sa mansyon at susundan ko sila Lori. Baliw ka na ba? Hindi mo kaya ito nang mag-isa. Mas lalo na si Lori. Steve, Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ka naging kalmado ngayon. Gayong alam mo naman na may gusto ka rin sa kanya. hindi ako kalmado. Natatakot din ako para kay Lori. Pero ayokong kumilos ng hindi nag-iisip dahil baka imbes na matulungan natin siya, mapahamak din tayo. Hala ka. Basta ako, hindi ako mapapalagay na bumalik pa sa mansyon. Wala akong pakialam sa sarili ko, Andrew. Pero kahit buhay ko pa ang kapalit, hindi ko pababayaan na iwan na lang sa ganitong sitwasyon si Lori. Tama si Andrew, Steve. May ibang gustong gawin si Randy. Nung kinuha niya ako kanina, muntik na niya ako saktan. Pero biglang nawala ang pula sa mga mata niya. Pagkatapos ay iniwan niya ako sa balon. Sigurado ko kayo, Ma'am Denise? Nawala ang pula sa mata niya? Oo, parang bumalik sa dati ang mata niya bago siya paakyat palabas ng balon. Steve, sabi ni Sir Randy, nung hinahabol niya mga manunugis at naaksidente siya, nakita daw niya ang aswang paglabas ng sasakyan. Di ba? Nasa tapat mismo ng kagubatan nangyari ang aksidente. At ang gubat na yon ay konektado sa gubat sa likod ng mansyon. Mukhang tama si Sir Randy. Siya nga ang napili ng aswang na yun para maging tagapagmana. At noong lumabas siya ng sasakyan at nasagasaan, totoong namatay nga ito. Pero nagtagumpay na maisaling kay Sir Randy ang pagiging aswang. Ngayon, nung kinuha niya si Ma'am Denise para biktimahin, naalala niyang asawa niya. Malamang kaya biglang bumalik siya nun sa pagiging tao at doon natin siya natagpuan. Pero dahil alam niyang hindi siya mananatiling tao, sinabi niya sa atin ang mga impormasyon para patayin siya. Diyos ko! Sa dinami-rami ng tao sa bahay to, bakit ang asawa ko pa? Pero para saan? At bakit kinuha niya si Lori? Dahil kahit na bumabalik ang pagiging tao niya, sigurado akong lumalaban ang lahi ng aswang. Ngayon, dahil nabigo siyang biktimahin si Ma'am Denise. Andrew, gutom na siya ngayon. Kailangan niya ng pagkain. Sige na, iwan niyo na ako. Kaya kong umuwi sa mansyon mag-isa. Iligtas ninyo ang inyong kaibigan. Pero Ma'am Denise, delikado ho. Kayo na rin ang nagsabi. Kahit papaano naaalala ni Randy ang sarili niya kapag nakikita ako. Hindi niya ako sasaktan. At malalaman kaya ninyo si Lori ang kinuha niya. Dahil hindi naman niya ito kilala. Sigurado mo ba kayo? Sige na iyo. Matanda na ako. Wala na rin saysay ang buhay na wala si Randy. Mas importante sa ngayon ang kaligtasan ng inyong kaibigan. Pasensya na rin kayo at dinala ko pa kayo sa ganitong sitwasyon. Kung sana ay nakinig nila ako sa inyo at nakampante nila ako na wala na si Randy. Ma'am Denise, wala ho kayong kasalanan. Ako ho ang nagdala ng kapamakan sa mga kaibigan ko. Huwag niyong puwersa ng sarili niyo, ma'am. Tahakin niyo lang ho ang daan na ito at mararating na ninyo ang mansyon niyo. Salamat.
Matapos naming magpaalam kay Ma'am Denise, agad kong kinuha ang galon ng gas at isinabit sa katawan ko kasamang baril. Ganon din naman si Andrew. Pagkatapos sinundan namin ang bakas ng dugo sa lupa. Habang naglalakbay, naabutan na kami ng hating gabi. Masasakit na mga binti ko dahil sa haba ng tinakbo namin noon. Pero nagmarating namin ang pinakadulo ng kagubatan. Doon namin nakita ang halimaw. Si Lori, abalang itinali sa puno ng patiwarik. Sinamantala namin ang pagkakataong yon para tahimik na ikalat ang gas paikot sa kanilang pwesto. Pakawalan mo ako, Sir Randy. Alam kong nandun ka pa. Huwag mo ngayon maging isang halimaw ka na talaga. Manahimik ka! Ano bang gagawin mo sa akin? Kakainin mo ko? Isasalin mo rin sa akin ang pagiging aswang mo, ganun ba? Sinabi ko manahimik ka! Hindi mo ako mapapatahimik, Sir Randy. Kung talagang hindi mo na alam kung paano maging tao, sige! Patayin mo na ako! Ngayon din! Patayin mo na ako! Hindi mo naiintindihan ang inihiling mo, Iya. Alam ko, Sir Randy. At alam kong hindi mo rin kayang tuluyan akong saktan hanggat hindi ka nawawala ng kontrol. Iba man ang itsura mo ngayon, ikaw pa rin yan, Sir Randy. Sinadya mo nga dalhin kami dito para mailigtas namin ang asawa mo, hindi ba? Hindi ko kayang saktan ang asawa ko. Kaya ako ang kinuha mo. Dahil hindi mo ako kakilala. Pero oras na maramdaman mo ang gutom, hindi ka makakaramdam ng awa, ganun ba? Kung may iba pa akong pagpipilian, hindi ko ito gagawin. Hindi ko naman ginusto maging ganito. Pwede namang gumawa ng paraan, Sir Randy. Pwede kayo magpatulong para mawala ang lahing isinalin sa inyo. Hindi. Nararamdaman ko. Isang gabi na lang at tuluyan na akong sasakupin ang lahing ito. Pero bakit kailangan niyo pang gawin sa akin to? Dahil kailangan ko ng isang sakripisyo para punuin ang gutom ko at magpakatago-tago na. Akala niyo ba talaga matatapos na lang ito sa ganun? Anong gusto mong gawin ko, ha? Pakawalan mo ko. At hayaan mo ako makabalik sa mga kaibigan ko. Handa kaming tulungan ka. Hahanap kami ng albularyo o kung ano pa man na pwedeng makatulong sa kalagayan mo. Manahimik ka! Manahimik ka! Hindi mo alam kung ano nangyayari sa akin ngayon. Kahit si Rita na isang albularyo, walang nagawa para mapigilan ang kalagayan ko. Kahit ang mga manunugis na yun, lahat sila tinakbuhan lamang ng aswang na siyang nagbigay nito sa akin. Sir Randy, sigurado ho ba kayo na ang mga manunugis ay binayaran niyo yun? Anong sabi mo? Maraming mga manloloko sa mundo, Sir Randy. Maniwala kayo sa akin. Munti ka na kaming maging gano'n ng mga kaibigan ko. At ngayon, nagsisisi na ako na pinilit ko pa silang hanapin kayo. Sana pala, tinakbo na lang namin ang pera kung sa huli ako lang di naman ang magiging pain sa katulad mong halimaw. Tumigil ka! Manahimik ka! Pero hindi ka ba naaawa sa asawa mo, Sir Randy? Hindi niya kayo sinukuan hanapin. Pero ikaw, susukuan mo lang kaagad ang sarili mo? Napakahina mo naman. Titigil ka! O ngayon pa lang ay wawasakin ko lang katawan mo! Sakto, katatapos lang naming ikalat ang gas, biglang tumigil ang usapan nila at tuluyang nasakop ng takot si Lori. Kahit kami ni Andrew, hindi namin mapigilang hindi mapasang-ayon sa sinabi nito. Dahil na rin sa bigla nilang pagtahimik, isang maling kilos lang namin ni Andrew ay siguradong mararamdaman ito. Hindi nagtagal, biglang umikot ang paningin ng halimaw sa paligid. Sumisinghot-singhot at mukhang naamoy ang gas na ikinalat namin. Agad akong sumenyas kay Andrew para simulan ang aming plano. Sa isang malaking bato, pumwesto siya at sinipat ang halimaw. Habang ako naman ay maingat na umakyat sa malaking puno na dumudugtong sa punong kinasasabitan ni Lori noon. Ganun na lamang ang panalangin ko nang biglang kumulog. Pinagdasal ko na sana hindi pa bumuhos ang ulan dahil mabubulilyasong aming plano. Pero nakatulong din ang sunod-sunod na pagkulog dahil hindi ganoon kalinaw ang naramdaman ng halimaw. Nang kumidlat,
Inihanda kong sarili ko at isinabay ang pagtalon sa kabilang puno. Doon, maingat ko linapitan ng sanga kung saan nakasabit si Lori. Lori, Steve, shh! Nakakawalan kita. Subukan mong kumapit sa akin. sige, Shit. Sobrang higpit. putulin mo na ng kutsilyo. Sandali. Steve, bilisan mo. Baka matulog tayo sa Randy. Dito na nga, kumapit ka sa akin. Abutin mo kamay ko. Malapit na maputo ng tali. Shit! Lori! Takbo! Sandaling huminto ang paghinga ko nang biglang bumagsak si Lori sa lupa. Lalo pang tumindi ang tensyon nang lumingon ang aswang sa amin at malakas na umalunong. Doon kitang-kita kong bigla ang pamumula ng mga mata nito. Akbang tatakbo ito sa amin. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril mula kay Andrew. Nang makita ito ni Lori ay mabilis siyang bumangon at tumakbo papunta kay Andrew. Ngunit sandaling umalingaw-ngaw lang ang aswang. Muli nakabangon ito at akmang susunggaban ang pwesto ni Andrew at Lori, kaya naman agad kong kinuha ang lighter sa bulsa ko. Binuksan ko ito at malakas na inihagi sa mga tuyong dahon na pinaliguan namin ng gas. Nang biglang sumiklab ang apoy, agad din napaurong ang aswang. Ngunit nakita ko rin ang gulat sa tingin ni na Andrew at Lori sa akin. Doon ko lang naisip na naiiwan pala ako sa loob ng bilog na apoy. Nang bigla lumingon sa akin ang aswang, mabilis akong umakyat pa paitaas ng puno. Sinubok nitong umakyat para maabutan ako. Ngunit madulas ang katawan nito at nagpahirap yun sa kanya para makaakyat sa puno. Nang makataas ako, akala ko kahit papaano, nakatakas na ako. Pero malakas nitong sinuntok ang puno gamit ang kamao. Ilang beses ako muntik na mahulog doon, ngunit nagawa ko makahawak muli at makaposisyon ng maayos. Nang maayos na ang pwesto ko, kinuha ko ang baril na nakasabit sa katawan ko at sinipat ang aswang. Sa kabila ng malakas itong pag-uga sa puno, nagawa kong protektahan ang sarili. Ngunit kahit anong sikap kong umasinta ng tama, ni isa ay walang sumapol sa katawan ng aswang. Steve! Tumalong ka na ulit sa kabilang puno! Ngayon na! Hindi! Steve! Ano pang hinihintay mo? Lumiban ka na sa kabilang puno! Mapuputol na ng aswang ang puno! Umalis ka na dyan! Tumingala ako sa langit. Wala nang bituin. Tuloy din ang pagkulog at kidlat ng oras na yun. At parang ilang minuto na lang ay tuluyan ang babagsak ang ulan. Sa puntong yun, pinagdarasal ko na sana umayo ng tadhana sa akin. Dahil alam kong oras na umalis ako sa gitna ng bilog na apoy, ay gagawa lang din ng paraan ng aswang para abutin kami. Ang mas masama pa, kapag bumuhos ang ulan at namatay ang apoy, lalo lamang kami mapapahamak. Kaya bago pa mangyari ang kinatatakot ko, buo ang loob kong kailangan mo lang masigurong mapapatay ang aswang. Ngunit kasabay ng mga sigaw ni na Lori at Andrew, bigla kong natanaw mula sa malayo si Ma'am Denise. Paika-ika siyang humihila ng isang binti na tinalian lamang ng piraso ng tela. Umiiyak siya noon at kahit malayo ako, kitang-kita ko sa mukha niyang lungkot. Lalo na nang tuluyan niyang nakita ang kinalalagyan ng kanyang asawa na nooy tuluyan ng naging ganap na aswang. Randy, Anong ginagawa mo, Ma'am Denise? tignan mo ako, mahal. Alam kong nandyan ka pa. Huwag mong hayaang maging masama ka. Pakinggan mo ang boses ko, Randy. Ako to, si Denise, ang asawa mo. Nandito ako, mahal. Hindi na ako babalik sa ibang bansa. Pakiusap, bumalik ka sa akin, mahal. Denise, Diyos ko, Randy. Sinasabi ko na nga ba't nandyan ka pa? Ako nga ito, mahal. pasensya ka na. At kailangan mapunta ang lahat sa ganitong sitwasyon. Hindi ko sinasadya. Alam kong wala kang kasalanan. Kaya alam kong malalabanan mo rin yan, Randy. Matapang ka. Huwag mong hayaang manalo siya, mahal ko. Pero, hindi ko na nararamdaman ang katawan ko. Denise, unti-unti na nabubura ang alaala ko.
Alam kong hindi na ako magtatagal. At kapag nangyari yon, hinihiling ko na sana'y hindi mo akong makalimutan. Hindi mangyayari yan, Randy. Hindi kita malilimutan. Kaya bumalik ka na sa akin, Randy. Tama na po, Ma'am Denise. Hindi! Randy! Ma'am, masyado kayong malapit sa apoy. Baka mahila niya kayo. Hindi ako sasaktan ng asawa ko! Bitiwan niyo ako, Randy! Randy! Lakas loob kong sinamantala ang pagkakataon na yon. Tumalon ako pababa ng puno at tumakbo papunta sa nakatalikod na si Sir Randy. Bala ko sanang ihagis sa kanya ang bote ng gas na dala ko. Pero bigla siyang umarap. Sa puntong yon, bumalik na siya sa pagiging aswang. Pulang-pula ang mga mata at mas matulis ang mga ngipin. Napigilan niya ang kamay ko at malakas akong naibato sa kabilang panig ng binog na apoy. Halos mapaubo ako sa tindi ng aking pagkakabagsak. Dinig ko rin ng malinaw ang mga sigaw ni na Andrew at Lori na hindi alam kung paano makakatulong sa aking sitwasyon noon. Sunod-sunod nilang pinaputok ang baril sa aswang pero binaliwala nito ang mga bala. Sa halip na umalulong, biglang tumubo ang mga balahibo nito. Lalo pang pumula ang mga mata at kung dati payat at halos balat na lang ang katawan, bigla itong naging mabangis at nakakatakot. Parang hayop na maihalin tulad ko sa oso. Ilang alulong pang ginawa bago ito tumakbo para umatake sa akin. Sa kabila ng panghihina, agad akong tumayo. Tumakbo palayo sa halimaw at bumalik sa puno. Dinampot ko na bitawang bote ng gas at mabilis na umakyat pa itaas. Ngunit sa pagkakataon nun, nakakaya na ng aswang na tuluyang sumunod sa akin. Hindi na siya ganun kabilis, hindi na siya dumudulas. Pagkarating ko sa pinakatuktok, narinig kong tuluyan ang naubusan ng bala si Andrew sa ibaba. Napalunok na lamang ako habang nakatitig sa baril ko na nasa lupa. Steve! Steve! Lumipang ka na, bilisan mo! Hindi! Hindi pwede! Masusundan lang ako ng aswang na to! Shit! Mag-isip ka, Steve! Anong gagawin mo? Steve! Lori! Sa sandaling yon, napatingin ako kay Lori. Umiiyak siya noon at hindi siya humihinto sa pagtawag sa akin. Ganon din si Andrew. Bihira ko siyang makitang umiiyak. Pero noon, ramdam ko ang takot sa mga mata niya para sa akin. Sa katabi nila, nakaupo sa damuhan si Ma'am Denise. Umiiyak at malungkot na nakatitig sa nagpupumilit na umakyat na aswang. Sa puntong yon, bigla ako nakaisip ng ideya. Ideya na alam ko hindi nila magugustuhan. Sakto namang kumalat ang apoy sa ilalim ng puno. Nasasakop na halos lahat ang tuyong damo sa paligid. Mariin akong pumikit at huminga ng malalim bago inilabas ang bote ng gas sa kamay ko. Matapos makapwesto ang aswang sa tamang lugar, inihagis ko sa kanyang bote at kasabay ng pagtakbo ko patungo sa kanya, malakas ko siyang itinulak. Nabasag ang bote sa katawan ng halimaw. Kumalat ang gas pero hindi man lang siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Sa halip, hinawakan niya ako sa liig at malaki niyang binuksan ang bibig para lapain ang ulo ko. Nang biglang naputol ang sanga at pareho kami nahulog. Anong nangyari? Buhay ako. Paano? Ayos ka lang ba, bata? Sir Randy! Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang tatapos sa akin. Salamat. Halos hindi ako makapaniwala nang mapagtanto ko na ginawang panangga ni Kuya Randy ang katawan niyang aswang para masiguro na hindi ako masasaktan sa pagbagsak namin. Hindi lamang yun. Mulat na mulat ang mga mata niya nang tumingin siya sa akin hanggang tuluyan na siyang nasakop ng apoy. Doon ko mismo nasaksihan kung paanong natunaw ang katawan niya hanggang sa maging abo na lamang. Nang tumayo ako, nagsimulang bumagsak ang ulan hanggang sa tuluyan ng namatay ang apoy sa buong paligid. Yun ang nagbigay sa akin ng daan para mabilis na makatakbo kay Lori at Andrew at mahigpit silang niyakap.
Sorry na. Gusto ko lang naman siguro na matatapos natin to nang hindi na lumaki pa. Isa pa, ako naman na nagdala sa inyo sa gulong to. Baliw ka. Alam mo, mas kaya kong tisin ang katigasan ng ulo mo kumpara sa tuluyan kang mawala. Pasensya na. Babawi ko sa inyo. Steve, tinakot mo ako dun, pare. Alam ko, takot din naman ako ha. Pero salamat. Alam kong ginawa mo to para masiguro din na hindi na makakalabas ang aswang sa apoy. Salamat. Sama-sama kaming bumalik noon hanggang sa marating namin ang mansyon. Doon agad na tumawag ng doktor si Ma'am Denise at pinilit kami magpatingin lahat. Sa matinding pagod, hindi na namin namalaya na pare-pareho na kami nakatulog sa sofa ng mansyon. Nang magising ako, napansin ko ang mainit na tsokolate sa lamesa, kasama ang mga biscuits at iba pang pagkain. Sa isang sofa, nakaupo si Ma'am Denise na parang hinihintay talaga ang pagising namin. Marahan akong humiti at agad na kumuha ng tsokolate. Nang makitang kumain na ako, nagising na rin si Lori at Andrew at agad din silang kumuha ng kanilang sarili. Bagaman napapangiti si Ma'am Denise sa aming itsura, ramdam ko pa rin sa mga mata niyang lungkot sa pagkawala ng asawa. Kaya naman agad kong nilunok ang laman ng bibig ko noon at marahang nagsalita. Ma'am Denise, patawad po pala sa nangyari kay Sir Randy. Wala kang dapat ipaghingi ng tawad. Alam kong wala ng pag-asa kay Randy. Isa pa, ginawa mo rin ang tama para kahit papaano. Sa huli, pinairal pa rin niya ang kabutihan niya bilang tao. Isa pa, alam kong kaya kong tanggapin na nawala siya. Para masiguro hindi na siya makakagawa pa ng masama sa kapwa. Kesa naman, alam ko nagtatago lamang siya sa kagubatan at tuluyan ng maging isang halimaw. Nakikiramay pa rin po kami, Ma'am Denise. Salamat. Nga pala, gaya na napag-usapan natin, heto ang 300,000, ang kabuuan ng bayad ko sa trabaho ninyo. Ma'am Denise, may aminin po pala ako sa inyo. Ano yon? Yung totoo po, hindi po talaga kami mga private investigator eh. At hindi ako po na magsinungaling sa inyo. Alam ko yon. Oh? Aminin ko, nadala ako sa iyong mga salita nung una pa lamang, Steve. Pero pagkatapos noon, saka ko lang napagtanto na posibleng niloko ninyo nga ako. Hindi naman talaga kayo mga private investigator. Alam niyo po. Pero bakit niyo hinayaan na... Dahil gaya ko, nakikita ko rin sa mga mata mo noon ang desperasyon. Napansin ko rin na matalino kayo. At hindi naman talaga kailangan ng propesyon para sa isang bagay. Minsan yung akala mong normal na katangian mo, sinisikap pala ng iba para maging magaling sila sa kanilang larangan. Basta naisip ko lang noon, ano man ang rason ninyo para lokohin ako, alam kong gagawin niyong lahat para malutas ito. Dahil nararamdaman ko rin na mabubuti kayong bata. Salamat po, Ma'am Denise. Hindi po namin akalain na alam niyo po ang lahat. Salamat din. Dahil kumpara sa mga bihasa sana, kayo pa ang naglakas loob na tumulong sa akin. Para bang sandaling naging normal na kwentuhan ang umagang yon. Kahit nandun pa rin ang mga galos, pasa at dugo sa katawan namin, hindi yun nakapigil para kilalanin namin ang isa't isa. Naikwento namin kay Ma'am Denise ang simula ng lahat at kung bakit kami napunta sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa ako mismo, hindi ko na namalaya na nagiging komportable na ako. Para bang kalmado at ramdam na ramdam ang tunay na pahinga ng araw na yon. Matapos noon, bumalik na rin kami sa Maynila para bayaran ang kulang pa namin kay Brando. Nang araw na naibigay na namin sa kanya ang pera, para bang sabay-sabay kaming napahinga ng malalim. Sa wakas, wala na kami ikinatatakot na baka bukas may biglang sasalubong sa amin, saktan kami o tuluyan na ngang patayin. Sa
Sa pera na ibinigay din ni Ma'am Denise, nagkaroon pa kami ng pondo para sa pagbubukas muli ng negosyo. Sa pagkakataong ito, hindi na namin minadali. Umabot ng halos 1 taon bago namin tuluyang nabuksan ang aming pangarap na negosyo. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng text mula kay Lori. Sabi niya, kailangan daw namin magkita dahil may importante siyang aaminin. Hindi ko mapigilan ang saya ko noon. Agad akong bumili ng bagong damit, naligo, nagpabango, bumili ng bulaklak at pumunta sa harap ng simbahan sa Quiapo kung saan siya naghihintay. Malawak akong napangiti nang makita ko siya nakatayo sa harap ng simbahan noon. Nakasuot siya ng puting bestida na mahaba hanggang sa kanyang sakong. Pero agad na naputol ang ngiti ko nang biglang sumabay sa aking paglalakad si Andrew. Nakabarong ito ng puti. May dalang isang bungkus ng puting bulaklak at maayos na nakahawi rin ang buhok. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, kung anong ginagawa dito? Anong ako? Nandito ako dahil dito kami magkikita ni Lori. Ano? Kami ang magkikita dito. Ibig sabihin mo, nagsisinungaling ako, ganun ba? Pare, sa ating dalawa, ikaw naman talagang mahilig magsinungaling eh. Ba't nag-text sa akin si Lori oh. Dito daw kami magkikita dahil may ipagtatapat siya sa akin. Pangarap mo. Sa akin niya sinabi yan. Sa akin! Huwag na kayong magtalo. Pareho kayong pinapupunta dito. Bakit? Basta. Teka. Oh, bakit ka nakabarong, Andrew? Atin yata ng lamay to. Wala, Lori. Huwag mo na lang akong pansinin. Nga pala, bulaklak para sa'yo. Ito din. Mamahalin yan. Uy, mas mamahali naman tong rosas ko. Oh, tama na. Salamat sa bulaklak. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin sa loob ng simbahan. Maupo tayo. Lori, ano pala yung sasabihin mo sa akin? Yung sasabihin mo muna sa akin, unahin mo. Ano? Bakit ikaw eh? Ako ang nauna rito. Wala sa ganun yun. Sabay ko na lang sasabihin. Total, pareho lang naman yun. Pareho? Kunot noo, napakagat ako sa labi noon. Bagsak ang balikat ko't huminga ng malalim dahil alam ko na kung ano ang sasabihin niya sa amin. Kaya naman, ang excitement na bitbit ko ng araw na yon ay biglang nawala at napasandan na lamang ako ng malamya sa upuan. Pansin ko naman ganun din ang itsura ni Andrew. Kaya naiiling na lamang ako. Sa isip ko noon, mabuti na nga siguro manatili kaming magkakaibigan kaysa naman maging third wheel pang isa. Steve, Andrew, hindi naman ako manhid. Ramdam ko naman kung anong gusto niyong iparating sa palaging pag-unahan niyo para tulungan ako. Alalayan ako, at sa kung ano-ano pang nagiging resulta ng inyong pag-aaway. Pero, ang totoo niyan, Ayaw mong may tanggihan sa amin. Kaya bastidin mo na lang kaming pareho. Okay lang sa akin, Lori. Naintindihan ko. Oo nga. Ayos lang din sa akin. Parang hindi rin maganda sa paningin kung sasagutin mo ako tapos laging nakabuntot si Steve. Ako pa ang pang third wheel, ha? hindi ba talaga kayo sa seryosong dalawa? Sige na nga, eto na lang. May importante akong sasabihin sa inyo bukod dyan. Ano yun? Alam nyo kasi, mula nang pumunta tayo sa probinsya at napasama sa mga nakakatakot na karanasan na yun, napag-isip-isip ko na baka kailangan ko nang ituloy ang pangarap ko nung bata pa lang ako. Pangarap na ano? Steve, Andrew, huwag sana kayong mabibigla pero magmamadre ako. Ha? Ano? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto ko na baka may dahilan kung bakit natin pinagdaanan ng lahat ng yon. Mula sa pagkakautang natin, sa pagkukunwari natin mga investigator, hanggang sa muntik na tayong maging hapunan ng aswang.
Baka hindi lang yun basta sunod-sunod na kamalasan. Baka paraan yun para ipaalala sa atin na kailangan nating bumalik at mas mapalapit sa Diyos. Kasi alam niyo naman, kapag wala siya, mas madali tayong lapitan ng kung ano-anong kadiliman. Naiintindihan niyo naman ako, di ba? Oo naman. Oo, siyempre, Lori. Para bang namamaos ako sa sagot ko noon. Hindi ko akalain na ang inaakala ko ipagtatapat niya noon ay mas mabigat pa pala at mas nakakabigla kumpara sa inaasahan ko. Pero dahil kaibigan namin siya, syempre, susuportahan namin siya anuman ang desisyong piliin niya sa buhay. Ngunit nang magkatinginan kami ni Andrew, hindi na rin namin mapigilan ang malakas na pagtawa. Siguro dahil pareho kami nagulat sa aming nalaman. Ngayon, ganap ng madre si Lori. Bihira namin siyang makasama, ngunit mananatili sa pangalan naming tatlo ang negosyo na itinaguyod namin. Si Andrew, sa kabilang banda, may asawa at isang anak. Ako naman ay nanatiling single at para bang hindi na rin nakatakda sa akin ang magkaasawa. Hanggang dito na lamang po at salamat sa pakikinig. Tunay nga mapaglaro ang tadhana, lalo na sa mga taong ang intensyon ay maging mabuti. May mga panahong ikaw na mismo ang pumipili ng maling daan dahil pakiramdam mo ay wala ka na ibang pagpipilian. Hindi mo alam na ang hakbang na yun pala ang magdadala sa iyo sa mas mahirap at mas nakakatakot na karanasan. Ngunit sa huli, may gantimpalang naghihintay. Hindi man laging anyong pera kundi aral na habang buhay mong dadalhin. Katulad ng kwentong ibinahagi ng ating sandar na si Steve, dinala niya tayo sa isang masaklap at mabigat na yugto ng kanilang buhay magkakaibigan. Isang kwentong puno ng takot, pangamba at pagsubok. Ngunit kasabay ng bigat nito ay ang marahang paghinga ng maluwag sa huli. Hindi lamang dahil sa gantimpalang kanilang natanggap, kundi dahil sa ipinakita nilang kakaibang anyo ng katapangan at pagkakaibigan. Kaya naman nagpapasalamat kami sa iyo, Steve, at sa iyo mga kaibigan ni sina Lori at Andrew. Maraming salamat sa pagbabahagi niyo ng kwentong hitik sa aral at paalala sa aming lahat. At para naman sa aming mga minamahal na mga tagapakinig, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw, patuloy niyong abangan ang mga susunod pa naming handog sa channel na ito. Marami pa kami ibabahagi mga kwentong kababalaghan, mga kwentong hindi lamang nagbibigay ng kilabot, kundi nag-iiwan din ng mahalagang aral. At kung kayo naman may sariling karanasan tungkol sa mga nilalang ng dilim, bukas po ang aming channel para sa inyo. Maaari niyong ipahagi sa amin ang inyong kwento, lalo na ang mga kwento ng aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.